Kung mapapansin mo, karamihan sa mga American-born NBA players ay dumaan sa NCAA o college basketball sa Amerika. Maliban na lang sa ilang dumiretso mula high school noon o kaya naglaro muna sa ibang bansa. Pero kung isa ka rin sa mga hindi gaanong naiintindihan kung paano ba talaga gumagana ang college basketball sa US, I got you. Kasi sigurado akong madalas mong naririnig ang mga salitang March Madness, Sweet 16, Elite 8, Division 1 at marami pang iba. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mga yan? Tara, pagkwentuhan natin. So ano nga ba ang NCAA? Ang National Collegiate Athletic Association ay organisasyon na nangangasiwa sa iba't ibang college sports sa Amerika. Hindi lang basketball, kundi pati football, baseball, volleyball, swimming at marami pang iba. Kung sa Pilipinas magkahiwalay ang UAAP at NCAA bilang dalawang magkaibang liga, sa Amerika naman ang NCAA ang pinakamalaking governing body ng college sports. At sa ilalim nito, libu-libong colleges at universities ang kasali. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki ang college basketball sa Amerika, may halos 4,000 colleges at universities sa buong US. Pero hindi naman lahat ay kasali sa NCAA. Sa NCAA pa lang, mahigit 1,000 schools na ang miyembro nito at karamihan sa kanila ay may sariling basketball team. Kaya kung iisipin mo, hindi talaga posible na maglaro ang lahat sa iisang liga. Ang dami nun, kaya hinati sila sa iba't ibang divisions at conferences. Kaya isa-isahin natin, ano ba ang division? Isipin nyo na parang level ito ng bawat school. Hindi ito ranking ng lakas, kundi paghahati ng NCAA based sa laki ng school, athletic budget, scholarships at sports program. Una dyan yung Division 1. Nasa Division 1 ang mga schools na may pinakamalalaking athletic programs, pinakamalaking budget, pinakamaraming athletic scholarships. Kaya given na dito nang gagaling ang karamihan ng future NBA players. Sa Division 2 naman, mas maliit ang athletic programs at mas kaunti ang scholarships. Habang sa Division 3, walang athletic scholarships. Mas nakatuon sa academics pero competitive pa rin ang basketball. Pero hindi ibig sabihin na mahina ang Division 2 o Division 3. Kung napapansin mo na bakit madaming magaling sa Division 1 dahil nga mas malaki ang mga programs at resources ng mga schools na nandoon. Mahigit 1,000 college schools ang miyembro ng NCAA. Hinati sa bawat division. 361 schools sa Division 1, 292 sa Division 2 at 422 teams o colleges ang nasa Division 3. Ngayon, baka naman sabihin mo, kahit hinati na sila by division, ang dami pa din nun. 361 teams sa Division 1, yung 30 teams nga sa NBA, mahirap na gawa ng schedule. Well, nahati na nga sila by division, pero sa isang division, hinahati pa din niya sila by conference. Ang conference naman ay grupo ng mga schools na regular na naglalaban sa isang season. Karaniwan magkakalapit ang lokasyon nila. Natural, pangit naman kung mga estudyante pa lang kayo tapos ang road games nyo sobrang layo. Eh hindi na kayo nakapag-aral nun. So ang mga example ng conference ay ang Southeastern Conference na nandun ng Kentucky, Florida, Tennessee, Alabama, Auburn at iba pa. Meron ding Atlantic Coast Conference o yung ACC. Nandun naman ang Duke, North Carolina, Clemson at Louisville. Meron ding Big East Conference, Pac-12 Conference. Basta madami yan sila. So in short, ang NCAA ay may 1,070 teams. Hinati sa tatlong division. Mga nasa 300 to 400 teams per division. Tapos hahatiin ulit sa 100 conference. Mga nasa 10 to 14 teams naman yon by conference. Ganyan hinahati ang napakadaming schools na miyembro ng NCAA. So, next na tanong, ngayong alam na natin ang pinagkaiba ng divisions at conferences, paano naman ang proseso ng regular season nila hanggang sa may isa lang na magkampiyon? Magkakaiba ng season at champions ang Division 1, 2 at 3. So, sa ngayon, focus muna tayo sa Division 1 lang. Katulad din ng NBA, nagsisimula muna sila sa regular season. Karaniwang nagsisimula ang NCAA basketball season tuwing November at tumatagal hanggang unang bahagi ng March. Sa panahong ito, bawat team ay naglalaro ng more or less 30 hanggang 35 games. Sa simula, mga November to December, mostly kumakalaban muna sila ng mga non-conference. Halimbawa, Kentucky na nasa Southeast Conference, makakalaban ang Kansas na nasa Big 12 Conference. Mga ganon.
Ginagawa yon para mapalakas ang resume ng team at masure kung gaano sila kalakas bago magsimula ang conference play. Pagkatapos ng mga non-conference games o mga January, basta pagpasok ng bagong taon, saka magsisimula ang conference schedule. Nangyayari yung mga January to March. Dito na yung halos lahat ng kalaban ay kapwa miyembro ng conference. Take note na magkaiba ang record o standings nyo sa non-conference at conference na mga laban. Kaya makikita mo minsan sa TV yung Duke. ACC record 16-4, overall record 27-5. Ibig sabihin, 27 wins and 5 losses ang Duke sa lahat ng laro nila, mapa-conference o non-conference. Yung 16 wins at 4 losses, win-lose record nila yan sa mga games sa sarili nilang conference. May bearing yang parehong records na yan sa selection committee ng mga at-large bids para sa March Madness. Kung naguguluhan ka na, basta para lang yang sa NBA na akala mo wala lang yung mga conference record at yung division record. Pero pagpasok na sa playoffs, madalas yun ang pinagbabasihan lalo na pag may pareho ang record o para sa tiebreaker. Next, pagkatapos ng regular season, may parang playoffs muna sila sa loob ng conference. Halimbawa, ang ACC ay may ACC tournament, ang SEC ay may SEC tournament. Lahat o halos lahat ng team sa isang conference ay sasali sa tournament. Pero dahil base ito sa standings ng regular season, may advantage ang mga teams na mas mataas ang pwesto. Sa bawat conference tournament, ang champion ay automatic nang makakapasok sa March Madness. Pero hindi ibig sabihin na siya lang ang makakausad. Ang iba pang teams na nagkaroon ng magandang performance noong regular season ay may tsansa ring mapili ng NCAA Selection Committee bilang at-large teams. Kaya may mga pagkakataon na hindi lang isa, kundi 4 o minsan 5 o higit pang teams ang mula sa iisang conference na nakakalusot sa March Madness. Ngayon matapos makumpleto ang lahat ng conference tournaments, mabubuo na ang listahan ng 68 teams na sasali sa NCAA tournament o mas kilala sa tawag na March Madness. Binubuo ito ng 31 automatic qualifiers o yung kampiyon ng bawat conference at 37 at-large teams na pinili ng NCAA Selection Committee based sa naging performance nila sa buong season. 68 teams ang pumasok pero 64 lang ang kailangan sa team bracket para sa March Madness. Dito na papasok yung tinatawag na First Four. Sa First Four, 8 teams ang maglalaban sa 4 na laro. Ang 4 na mananalo ang makakakompleto sa official field ng 64 teams. Isipin mo na lang yung play-in tournaments yan sa NBA. Medyo parang kahawig nun. Na 10 teams ang pinipili sa standings pero 8 lang naman talaga ang papasok sa playoffs. Maglalaglagan pa yung 7th, 8th, 9th at 10th seed para sa final playoff spot. At kapag kumpleto na yung 64 teams, saka pa lang talaga magsisimula ang NCAA tournament na nakasanayan nating makita. Kaya March Madness ang tawag ay dahil sa yung buong tournament ay ginaganap sa buwan ng March. Single elimination ang format. Ibig sabihin, isang talo lang tapos na ang season mo. Walang best of 7 gaya sa NBA. Kaya bawat laro ay parang championship game na agad. O parang lahat ng laro ay parang game 7 ang vibes. Win or go home lahat. Parang isa buhay tournament lang din. So yung 64 teams maglalaban-laban, 32 ang malalaglag, 32 ang papasok sa next round. Tapos ganun ulit. Yung 32 teams na maglalaban, 16 teams ang matitira. Yun na yung tinatawag na Sweet 16. After nun, Elite 8 naman. Kasi nga 8 teams na lang sila. And then, Final 4. Hanggang sa 2 teams na lang ang matira. Isa doon, ang tatanghaling NCAA National Champions. So, take note ulit, baka lang malito ka. Lahat ng mga napag-usapan natin mula sa regular season, conference tournaments hanggang sa March Madness ay para lamang sa NCAA Division 1. Nakabukod yung sa Division 2 at Division 3. May sarili din silang national tournaments. Pero hiwalay yung mga yon at may sarili rin silang national champions. Hindi lang sila gaanong napapanood sa TV at hindi rin sila nakakatanggap ng parehong atensyon mula sa media kumpara sa Division 1. Kaya kapag narinig mo ang salitang March Madness, halos palaging ang tinutukoy nito ay ang NCAA Division 1 Men's Basketball Tournament. Ito rin ang tournament na sinusubaybayan ng milyong-milyong fans at NBA scouts dahil dito nagmumula ang karamihan sa mga future NBA stars. So, yan muna ang summary kung paano gumagana ang NCAA o college basketball. Pero ngayong alam na natin ang buong proseso, sa tingin mo, mas mahirap pang maging kampiyon sa NBA na malalakas na ang mga players
o sa NCAA Division 1 na may 361 teams? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.